Xin chào mga ka-wonder! Andito tayo ngayon sa Hanoi, Vietnam at tayo ay mag-food tour. Naniniwala ko na para mas malaman mo ang isang kultura ng isang lugar ay kailangan mong alamin ang kanilang mga pagkain. Kaya't samahan nyo ako na mag-food tour dito sa may Hanoi, Vietnam. It's our first day here in Hanoi, Vietnam. Ngayon, nag-book ako ng food tour dito sa may Old Quarter, Hanoi, Vietnam via Klook. So, ilalagay ko na lang yung description ng tour na to sa description box ng video na ito. So, sobrang excited ako. Ngayon, nandito tayo, naglalakad na tayo papunta sa unang kakainan natin. So, let's go! So, first meal natin is the thin rice paper. Guys, and basically you can see the liquid that you put it in the pot right there. So that one is from the rice or white rice, and they put the rice a little bit wet and the grind is really thin, and during that time they're gonna add a little bit water, but the flow is really slow and just really chill. So that's come out that one, okay. And this one is look really like a crepe, you know, look like Asian crepe. You can see that when you open it, you see it look exactly like the same crepe, but it's just different in the colors and different in the feelings, because the crepe is for the sweet one, and this one is for savory one, right? Oh, I see. Right there. And right now we're gonna put it on the tray. The vegetable oil, gonna put it on the tray a little bit to make sure that the layer of the cake right there is not stick to the pans, okay? And you're gonna put the fillings right there for you guys. Right now you're gonna wrap it up, then cut it in 3 pieces, right? Or 4, I'm not sure. And the filling inside is literally black and brown like that. Is the shiitake mushrooms and the minced pork. Okay, that's how we do it. It's look really simple, but it tastes really well, and it's a good starter, you know, because we're gonna have food today, so we're gonna have a light portion first, and we're gonna have 2 versions in the same dish. That one is for the normal and the traditional one, and the second one we're gonna make the eggs for you guys. So the original name is called bánh cuốn. So cuốn means rolling, Okay. and bánh means cake, like the banh mi, right? So basically, because the action that he do it right there, he roll it up like that. So we call it bánh cuốn. Ban Queen. Yeah. So word by word, it's called rolling cake, but it's not really a good name to, you know, explain to you guys. So Oh. I'm gonna separate it in 2 pieces. So itong ginagawa ni Kuya is yung may... Huh? So try muna natin ng walang anything. Ayan, ito yung... Ayan. Parang meron siyang giniling shiitake mushroom. Pero yung sandpaper talaga. Yung rice paper, yun yung masarap talaga, lalo na fresh siyang niluto. So ngayon naman, itatry naman natin siya na with yung soup. So second taste naman natin. Mas masarap talaga siya kapag yung meron dito. Itong sinusaw mo siya dito sa broth. May patis. This is... Sarap. Tapos sabayan natin ng vegetable. Panalo to. Ito yung lasa niya, parang medyo mild lang siya. Hindi siya yung super powerful na lasa. So, perfect talaga to para simulan yung araw niyo. So next stop natin is dito sa may Bep Batam Kitchen and Restaurant. So dito ata kami kakain ng dry noodles.
So ito ang dadaanan. Pep Bath. Second floor, right? Yeah, second floor. You want a bathroom? So this is the restaurant. Wow. Masasolo natin ang buong resto. Second food natin dito sa ating tour ay ang dry pho. Yeah. Actually, mix siya ng kung ano-ano eh. Merong peanuts, singkamas, may mangga pa nga eh. Tapos merong carrots, cilantro, and yung rice noodles nila. Tapos meron siyang chicken na parang hinimay-himay. So, let's taste. Medyo first time kong makatikim ng dry na pho. Let's eat. So, imi-mix-mix nyo lang siya. Ganun lang siya kainin. Kasi ready naman na siya, yung mga ingredients niya. So, let's eat. Diba? Ang weird nung lasa niya kasi may mangga. It's giving yakisoba na yung instant. Pero syempre mas masarap yung rice noodles niya. Tapos yung kick ng mga flavor, grabe. Kasi may mangga, imagine mo may singkamas, tapos yung texture nung nag-add ng additional flavor yung peanut. Kasi medyo crunchy siya, so yun yung texture niya. Tapos parang may nalasahan din pala akong ano, parang meron siyang minced toasted garlic. So sobrang sarap. Tapos nagpaturo pala kami kay Lucas ng ibang mga words na Vietnamese words. Parang sinabi niya na kapag hello, parang sabi mo, xin chào, mga ganun. Tapos kapag goodbye, parang sabi niya, ciao, ganun. Tapos kapag kumain ka, di ba? Tapos masarap, sabihin mo, ngon, parang N-G-O-N. Hindi ko alam kung tama yung pagkakapronounce ko, pero yun yung spelling niya. Tapos nag-disclaimer yung si Lucas. Pag ano daw, meron pa kasi kaming second bowl, ay medyo malaki yun. So kapag di daw namin kaya to, pwede naman di daw namin ubusin para meron pa kaming extra space dun sa next nating kakainan. Pero grabe yun, sarap eh. Kainin ko na lang ng mga gulay. So in-offer niya din yung dalawang kind ng spring roll. Meron tayong chicken spring roll tsaka beef. So try natin siya. Na nakabalot siya sa parang rice paper. Good. Siguro medyo makapal yung rice paper niya. Kaya sobrang mabubusog ka. So mas gusto ko yung dry pho. Yun na lang yung upakan ko. Okay, so next stop, naglakad tayo around siguro mga 10 to 15 minutes yata. So andito tayo ngayon. So over here, we're sitting right here, okay? Bon We're moving this a Yu little bit. Hua. Tiny shop. There's no English Wow. over here, you see that. This Vietnamese full of stuff. Yes, yes. Today we have tofu, a little bit of the crab right there, a little bit of sausage, and tomatoes. And all the good things is go with the broth. Không chắc là một câu là người Philippines ăn không có ta đi ăn được Philippines là tí đâu that's a shrimp paste. This is shrimp. Yeah, we have that. Đấy nó rồi. Đấy, cô làm cái này nhá. Đấy, 4 người là lý do. Tôi kiểu gì nghe rõ không? Ngày xưa cô có con bé hàng này nó đưa, hay đưa nhiều cây lắm. Thế nó chỉ ăn cái thế này thế này. Nó sợ rồi. Thôi nó ăn ở đây 4-5 điểm rồi. Biết rồi, cô có nói gì đâu. No quá không ăn được. Ô, Ito anh niya ạ, ang cô shrimp làm. paste. That's tofu. Đây này. Wow. Làm video trên mạng Yeah. là vớ vẩn.
Yan, so next stop natin is dito sa isang parang local shop lang. Actually, parang mga Vietnamese lang yung nakakaalam dito eh. Kasi parang sobrang busy na yung street. And parang itong next stop, next food natin is called Bun Ro. I don't know kung anong pangalan niya. Basta ang nakikita ko dito, meron siyang sabaw and meron siyang parang vermicelli na noodles. Tapos meron siyang tofu. Tapos merong parang giniling and parang may rice cake nga siya eh. Hindi ko alam kung or fish cake pala to. Hindi ko lang alam. Tapos meron siya sa tabi niya is parang basket of veggies. So para kainin ito, lagay mo lang yung veggies, ipasok mo lang dun sa mismong bowl na may sabaw. So yan, halo mo lang. Tapos kung gusto mo ng additional flavor, may mga patis naman sila dito, may mga sili, kalamansi, ganun. So pero try muna natin yung sabaw niya. Xong rồi chị sẽ ăn cái phần sau. Actually, para sa akin, para siyang kalasa niya is insular. Parang sa Pangasinan, insular yung tawag is parang sinigang na isda. Siguro dahil meron siyang tomato, yun yung pinaka parang base niya. Naalala ko na yung lasa niya. Parang miswa na merong nilagyan nga ng tomato. Tapos yung alam yung nilalagyan din ng sardinas. Yun yung lasa niya. So tikman natin yung kanilang tofu. Nilagyan ko na rin siya ng mga gulay-gulay. Pero hindi ko lang sure kung ano. Yan, matang sabga. Eto. Ay, panalo to. Grabe, so far, lahat pa nang napunta namin, sarap So, crab soup daw. Next stop naman natin is sa may Train Street. Sa tour na to, hindi naman talaga required yung sa Train Street. Meron kayong option lang na kung isasama nyo siya. So, kung ayaw nyo siyang isama, edi huwag nyo isama. Pwede namang tanggalin. So, ngayon magta-taxi daw kami or grab pala, papunta doon sa Train Street. So, tapos na tayo sa Train Street. Yan yung Train Street eh. And ngayon naman, pupunta tayo sa isang parang coffee shop para ipatry ni Lucas yung coffee nila dito sa Vietnam. So, andito tayo ngayon sa may Cafe Min. So, actually, dito na yung pinaka-last stop natin. Dito tayo magko-coffee. So, pinunta tayo ni Lucas dito kasi famous yung kanilang egg coffee and coconut coffee dito. So, yung sa case ko, ang in-order ko is yung coconut coffee. Yung mga kasama ko, ang in-order nila is egg coffee. Kwento ko lang yung nangyari sa tour na to. Grabe, sobrang sulit ng tour na to. Kaya kung ako sa inyo, i-book nyo na to through Klook. And kapag i-book nyo to sa Klook, make sure na gamitin nyo yung promo code ko, which is WonderJ. So, may 3 to 5% discount kayo kasi sayang din yun eh. So far, hindi ko pinagsisisihan yung tour na to. Kasi nga, alam mo yun, mix siya ng food and also yung makikita mo kung paano yung way of living nila dito. Kasi walking tour siya. Except yung papunta dun sa Train Street kasi nag-grab kami papunta tsaka pabalik dito sa Old Quarter. Pero grabe, sobrang ganda nung experience ko sa food tour na ito. Kaya masarap yung pagkain. Tapos yun nga, sabi ko nga kanina, yung mga pagkain na pinatry sa amin is yung hindi normal na kinakain ng mga tourists. Ang pinatry sa amin is yung mga local Vietnamese food talaga. Kasi nga, siyempre, si Lucas, taga dito siya. So, talaga siya yung maalam. So, yung mga pinuntahan namin, mga local Vietnamese restaurant talaga siya. Na isa yung mga sa mga alley lang siya, sa mga kalye-kalye nila. Pero, sabi ni Lucas, yung mga nasa kalye talaga, top tier talaga yun. So, ngayon, pupunta tayo sa somewhere para bumili ng dessert. So, nag-motorcycle tayo dito sa may donut shop. Kasama ko si Lucas. Yan.
Bali yung famous donut nila dito sa Vietnam yung binili natin as dessert kasabay nung ating coffee. So 3 flavors siya. Ito yung honey glaze, ito sugar, tapos ito is yung classic which is sesame seeds lang siya. Grabe, amazing yung nagbebenta. 80 years old, imagine. So favorite food niya daw yan, kaya hanggang ngayon binibenta niya pa rin. Ito yung tour guide namin. Let's go! You have a scoop like this to try the eggs first because the eggs we whisk this really carefully. We're using egg yolk. Remember. So ganito daw kumain ng egg coffee. So una, didip niyo muna yung parang foam niya. Nasa ilalim. So for me, ayan o. This is coconut Yes. coffee. Good. Green bean. Yes. Not from the honey or the sugar at all. Naman siya. Okay lang yan. Mainit pa. Coconut coffee. Ayan, nandito tayo sa Hanoi, Vietnam. Hello. Follow niyo po siya. Wonder Day. Dami nila, group of 10 sila na nagtutour dito sa Hanoi, Vietnam. So dito na nag-e-end ang ating food tour. Grabe yung experience natin ng food tour dito sa may Hanoi. So sobrang recommended ko sa inyo na i-book nyo ang Old Quarter food tour with Train Street sa Kluk. Make sure na hanapin nyo si Lucas or i-request nyo siya kasi sobrang dami niyang alam tungkol sa Vietnam and also sobrang bihasa na siya sa pagtutour. And also ang dami niya ring mga inputs, gano'n na sobrang passionate nga siya sa pagtutour, gano'n. Bye-bye. Lucas, thank you Lucas. This is Wonder J saying bye-bye.